Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Kanina'y napanood natin na tinalo ng San Antonio Spurs ang OKC Thunder. Sa first half nga ay hindi man lang umabot ng 40 points ang reigning NBA champion sa tagad ng nakabuo ng double-digit lead ang Spurs sa pangunguna ng 22 points si Victor Wembanyama. Oo, nagkaroon nga ng bad game si SGA o at least below sa standard na nakasanayan natin sa kanya. Naging solid din ang game ni Wemby offensively and defensively. Ganun pa man ang pinaka naging susi sa panalo nila sa Game 4 at kung bakit nila natambakan ng OKC ng 25 points o higit pa. Ito nga ay dahil na shutdown nila ang mga role players ng Thunder. Si Jared McCain na in-outscore ang buong bench ng Spurs last game na magtala siya ng 24 points ay nalimit lamang sa 3 puntos sa Game 4. Si Jalen Williams na gumawa ng 21 points on 5 of 6 shooting sa 3-point line ay gumawa lang ng 3 puntos sa game na ito on 1 of 7 shooting sa field at pati na din sa 3-point line. Si Alex Caruso naman na mahigit 20 points per game ang average sa West Finals na ito ay nangitlog sa game na ito mga kaibigan. Hindi man lang nga siya nagagawa ng kahit isang puntos man lang. Hindi naman tayo pwedeng maging bias at sabihin na walang epekto ang pagiging out ni AJ Mitchell at Jalen Williams. Obviously, meron nga itong epekto mga kaibigan. Ganun pa man, credit nga sa Spurs defense at sa kanilang coaches na gumawa ng perfect game plan at mga adjustments upang matiyak na makontain ang mga role players na talagang naging tinik para sa Spurs team na ito sa dalawang sunod na panalo ng OKC. Sa ngayon mga kaibigan ay very unpredictable pa nga ang series na ito. At talagang pagalingan na lamang ang mga coaches na gumawa ng mga adjustments at ang mga players na i-execute ang mga adjustment na ginawa ng coaches. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang napag-usapan nga natin kanina na inanunsyo na ang 15 best performing players ngayong season o kaya naman ang All-NBA teams. At for 21 straight years sa isang player nga ang hindi nawawala sa listahan na yan. At yan nga ay si LeBron James mga kaibigan na laging kasali sa All-NBA teams ng mahigit 2 dekada. Subalit ngayon nga mga kaibigan ay kinapos siyang makasali dito at opisyal lang naputol ang longest streak sa history ng NBA para sa magkakasunod na taon para makasali sa All-NBA teams. Si LeBron ay nagawa pa din naman na mag-average ng 21 points, 6 rebounds and 7 assists per game on 51.5% shooting sa field. Very solid stats pa din nga yan mga kaibigan, subalit hindi na nga ito pang top 15 sa NBA. Kaya naman hindi na nga siya nakasali sa All-NBA team. Bukod na lang din nga sa dahilan na hindi niya naabot ang 65 game limit dahil sa magkakaibang injuries. Sa NBA ngayon ay hirap na nga ang mga player na maglaro ng madaming magkakasunod na games. Kaya naman malakas nga ang tsansa na hindi na mauulit pa ang ganitong kadaming All-NBA team selection. Sa ngayon ay hindi din sikreto na malapit nang matapos ang basketball career ni LeBron. Subalit iiwanan niya nga ito na hawak ang iba't ibang history tulad na lamang nito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?